ang aking pamangkin, siyang Tersayang. Maayong gabi sa inyo. Saluhan niyo kami ni Uray Hilway sa hapunan. Iloy. Maaari bang malaman namin kung ano ang iyong naging pagkakamali? Hindi siya ang tunay na Iloy, niyang Tersayang. Kung gayon, sino ang tunay na Iloy ng babaeng ito? Ako ang kanyang tunay na Iloy. At ang tunay na anak ni Dalang ay walang iba kundi si Amaya. Ang ipaghiganti siya sa kanyang kalaban ng tanging paraan upang maipakita ko ang pagmamahal ko sa kanya. At hindi niya ipinabatid sa amin na siya pala ay Iloy ng aking kalaban na si Amaya. Tinitiyak ko na hindi kalaban ang turing na sa inyo. Hayaan niyong gamutin ko ang inyong pinuno. Nakakatiyak ka bang kaya mo iligtas ang aking ama? Isang malaking pagkakamali ito! Tumahimik ka! Hindi kita bibigoyin. Nagbabalak sana akong mamasyal. Ibig kong ako iyong samahan. Bakit hindi mo nalang tawagin ang iyong kapit? Nasa saad na ang aking kapid. Sapagkat tapos na ang aking tagna. Paano mo tutulungan si Posaka? Paano kung wala kang makitang sangkap ng ungwento? Dayaw, Natagpuan niyo na ba ang halaman na inyong hinahanap? Maaari niyo na bang simulang gamutin ang aking ama? wala kami natagpo ang halamang gamot. Pinaasa niyo lamang si Dayaw. Ang yabang-yabang mo pa kanina. Ngayon, Paano mo lulunasan si Posaka? wala man ako nakuwang halamang gamot. Ngunit maaari kong gawin ang paggaan nito. Dayaw, hindi niya maaaring gawin ang kanyang minumungkahi. Iba ang mga diwatang ating sinasamba sa mga diwata nila. Iba-iba ang ating pananampalataya. Ngunit naniniwala ako, iisa lang ang ating diwata. Kaya hayaan niyo akong gawin ang paggaan nito. Ito na lamang ang tanging paraan. Gawin mo ang nararapat, Amaya. Kalabisan to, Dayaw. Hindi mo maaaring gawin to sa iyong ama. Ginagawa ko ito pagkat ama ko siya. Iloy. Iloy, hindi niyo ako maiiwasan habang buhay. Kaya't sana'y kausapin niyo na ako upang maayos na natin ang ating hindi pagkakaunawaan. Marami pa akong dapat gawin. Hindi ko hangad na papagalitan ako ng aking mga Panginoon. Kung gayon ay kakausapin ko si Rahangaway at Hurihilway upang hindi kayo bigyan ng mabibigat na gawain nang sa gayon ay hindi kayo mahirapan at mapanatag ng aking loob. Hindi mo pa rin ako maunawaan hanggang ngayon. Hindi ko kailangan ng iyong awa, tulong, o pagmamahal. Pagkatapos na ang pagiging mag-Iloy natin, matagal na kitang kinalimutan, binayaan. Kaya kalimutan mo na rin ako. Akala ko isang masamang panaginip lamang ang lahat. Subalit, hindi pala. Tayo mga uripod pa rin ng Raha. Mainam na ito. Kaysa naman naparusahan tayo ng kamatayan. Di ba't Miss Tulang patay na rin tayo sa ating kalagayan nito? Lalo pat hindi na natin nakakasama ang ating mga kapanalig. Wala na ang aking pinakatatahing si Ahak. Ginoo! Anong ginagawa mo rito? Andito ba kayo upang parusahan kami? Nagkakamali ka, Bayang. Hindi ako pumarito bilang kalaban. Kundi ka panalig. Uray Hilway. Anong hatid mong balita? Titiyak mo walang nakasunod sa'yo. Uray Hilway, aking namataan si Ginoong Bagani kasama ang dating sandig ng kanyang baba. Sa tingin ko'y meron silang lihim na pagpupulong pagkat kakatuwang kanilang kinikilos. Tulad ng? Tila ba'y sila'y nakikiramdam at nagmamasid. At aking nakitang may kausap silang mandirigma ni Angaway ng palihim. May taksil na mandirigma. Si Angaway? Mula nung namatay si Amaya, nagbago ang aking saloobin.
Ngayon maliwanag na sa akin kung sino ang tunay na kalaban. Walang iba kundi si Angaway. Kung gayoy, tulungan niyo kami, Ginoo. Ginoo, kunin niyo na kami rito. Huwag kang mag-alala. Kakausapin ko si Angaway. Hihilingin ko na ipagkaloob kayong lahat sa akin. Aasahan ko yan. Dagang salamat, Ginoo. Dagang salamat. Hindi ko naiibigan ng iyong balita. Bagamat, kinakailangan nating lalo maging maingat. Nais kong lalo mong igtingan ang pagmamanman kay Bagani. Sundan mo siya kahit saan siya pumaron. Wala kang gagawin kung di ito. Maliwanag, Apo. Maliwanag, Uray Hilway. Ikaw lamang ang tanging mong maasahan sa mga bagay na ganito kasela. Maasahan ko ba? Maaasahan ninyo. Ang lalaking ito ay natuklaw na isang makamandag na ahas. Kumalat na sa kanyang buong katawan ng lason. Kung hindi siya malulunasan, maaari itong kamatay. Anong inyong gagawin? Madali lamang yan, Gurong Asinas. Ipahid lamang ang ungwento sa kanyang sugat upang sipsipin palabas ang kamandag. Magaling, Alonsina. Ngunit paano kung kayo ay nasa bangka at naglalayagan? Wala kayong makukuhanan ng mga halamang gamot. Anong inyong gagawin? Tama nga sabi ni Alonsina. Makakatulong sa kanya ang halamang gamot. Ngunit kung wala talagang makukuha, maaari kami mag-anito. Tama, Amaya. Natutuwa ako at isinasa puso ninyo ang inyong mga aralin. Mahal na Laon, ako'y nagsusumamo sa'yo. Naway huwag kunin ni magwayin ang buhay ni Pusaka. Hilumin mo ang kanyang sugat. Naway manatili siya sa daigdig ng mga buhay. Mahal na Laon. Laon? Magwayan? Hindi ko kilala ang mga diwatang niya. Saka bakit nila tinutulungan ang isang nilalang na hindi naman sumasamba sa kanila? Itiko mo yung bibig. Hindi naman nakakatulong yung ginagawa mo. Nasa iyong kamay na ang buhay ni Pusaka, Amaya. Tiyakin mo lang na magtatagumpay ka. Sapagkat sa batas ng lahi namin, kapag buhay ang inutang, buhay rin ang kabayaran. Rahangaway, malipay ang adlaw. Mahalaga ang aking sadya. Hinihiling ko na ako'y inyong pagbigyan. Tukuyin mo kung ano yon, Bagani. Napag-alaman ko na bihag ninyo ang mga dating kapanalig ni Amaya. Hinihiling ko na ipagkaloob niyo sa akin ang mga uripon. Ang kanilang paglilingkod sa akin bilang kanilang Panginoon ay magiging matamis sa paghihiganti laban sa babaeng pumaslang sa aking baba. Hayaan mong ako ang tumugon sa kanya, mahal na kapunuan. Bagani, hindi maaaring ipagkaloob sa iyo ng mahal na rahang iyong kahilingan sapagkat ang mga uripon na iyong tinukoy ay magiging kabilang na sa mga hayahay sa balay ng ating raha. Uray Hilway, mahalagang mapasa akin ang mga uripon. Hinihiling ko na huwag niyong ipagkait sa akin ang aking ninanais. Sinasang-ayunan ko ang pasya ng ating punong babaylan. Paragahin, papuntahin dito ang mga dating kapanalig ni Amaya. Dahil simula sa araw na ito, sila'y maninilbihan na bilang uripon sa balay ko. Masusunod, mahal na Ra. At kung wala na kayong ibang kinakailangan, tapos na ang pag-uusap na ito. Daghang salamat, Kapanawan. Apila, bumuti na bang lagay ni Pusaka? Sa palagay ko,
lalong lumala ang kalagayan niya noong nakailam ang Baylang Dayo. Ano ba magagawa namin upang tumulong? Ipagdasal natin ang ating pinuno dahil sa palagay ko, hindi na siya magtatagal. Kung ganon, sisimulan na namin ang paghanda sa kanyang libing. Mainam, simulan niyo na. Banal na laon at ang mga diwata, kalugdan niyo ang aking pagsusumamo. Naway sapat na ang aking pag-aanitong ginampanan upang inyong pagbigyan ng aking kahilingan. Pagsapit ng umagay, maghilom na sana ang malubhang karamdaman ni Pusaka. Nang sa gayon ay aming mapatunayan na tanging hangad namin kabutihan. Pahinga ka na muna, Amaya. Alam ko napagod ka sa paggamot sa aking ama. Nais kong bantayan ang iyong baba upang ako ang unang makaalam kung humupa na ang kanyang karamdaman. Napakabuti mo, Amaya. Kaya nahihiya ako sa pagturing na isinusukoy sa iyo ng aking mga lahi. Hindi kami mawawalan ng pag-asa hanggang sa sila'y matanggap kami. Hanggat pinaniniwala sa amin, hanggat nariyan ka, hindi kami mawawalan ng pag-asa na kami matatanggap ng iyong lahi. Magbuhat, kanina ka pa walang imik. Mabigat ba sa iyong loob na ako'y samahan mo ngayong gabi? Hindi, mahal na Raha. Marami lang akong iniisip pagkat may pinagdaraanan ako ngayon. Dapat simulan mo ng aralin kung paano mo isasantabi ang iyong mga pansariling damdamin at suliranin kapag tayo magkasama. At bakit ka naman gagawin? Pagkat kapag tayo mag-asawa na, ako lamang ang iyong inaalala at hindi. Wala nang iba. Ang iyong asawa? Pinahayag na sa akin ni Dian Lamita ng pagnanais niyang tayo'y magkaisang dibdib. Ang buong akala ko batid mo na ang bagay na iyon. Kaya kita niyaya ngayong gabi upang lubos kitang makilala. Nang sa gayon ako'y makatiyak na nasa iyo nga ang mga katangiang aking hinahanap sa aking mapapangasawa. Binayaan. Kanina pa kita inaabangan. Ako'y nasasabik na marinig ang iyong isasalaysay tungkol sa inyong pamamasyal ni Raha ang away ngayong gabi. Totoo bang nais niyo kong ipag-isang dibdib sa Raha? Iyon ba ang dahilan kung bakit madalas niyo akong pinapapunta sa kanya? Pagkatangad ko lamang na makatagpo ka ng lalaking nababagay sa'yo at sa aking pakiwari. Si Raha ang away ang lalaking yon. Wala ako ni katiting na pagtangi sa Raha. Kaya lamang ako sumasama sa kanya dahil pinagbibigyan ko kayo. Yun pala'y halos ipagkasundo niyo na ako sa kanya. Paano na nagawa sa akin ito? Akala ko pa na may nagbago na kayo. Akala ko'y natutunan niyo na kung paano maging mabuting Iloy. Hindi pa rin pala kayo nagbabago. Di yan lamitan. Makinig sa akin, ha? Pag-aari kita. At malaya kong magagawa sa'yo ang kahit na anumang ibigin ko. Kaya kapag sinabi kong magkikipag-isang dibdib ka, kay Raha ang ngaway, yun ang susundin mo. At huwag mo kong susuwayin at kakalabanin.
Sapagkat hindi lamang ikaw ang makakatikim sa akin, pati si Dalang ay paparusahan ko at sasaktan ko. Amaya, ano nangyari kay Pusaka? Ahak, hindi na siya humihinga. Amaya, umalis na tayo rito. Habang di pa nila nalalaman na patay ng kanilang pinuno. Amaya, mabuti na ba ang lagay ng aking ama? Pinayaan. Nang magpasya kang tanggapin muli si Lamitan bilang iyong Iloy, batid kong mangyayari ito. Dadanas ka ng pighati sa tahanang ito. Ganoon ba talaga kasama si Dia Lamitan? Ipagtutulakan ng kanyang mga sariling anak sa mga lalaking hindi naman ito tinatangi. At sasaktan niya ang isang taong wala namang kasalanan kapag hindi niya nakuha ang kanyang hangarin. Oo, Pinayaan. Ganyan kabulok ang ugali ni Lamitan. At natitiyak kong gagawin niya ang kanyang banta, lalo pat alam niyang mahalaga sa iyo si Dalang. Ganito rin ba ang ginawa na kayong bumarikit? Kaya't nasira ang buhay ng aking kapatid. Tama ang iyong tinuran. Ipinalaglag niya ang sanggol sa sinapupunan ni Marikit. At pinilit niyang makipag-isang dibdib si Marikit kay Raha Manggupat, kaya siya nabaliw. Pinatay mo ang aming pinuno. Patawarin mo ko, Dayaw. Hindi ko inaasahang mabibigo ako. Ginawa ko ang lahat. Dakpin ang mga dayo! Sapagkat pinatay nila ang ating pinuno. Dalhin sila sa masukal na bahagi ng bundok at doon paslangin. Huwag tayo papatayin! Itigil niyo to! Huwag niyo sila sasaktan! Dayaw, malinaw ang batas natin. Mata sa mata, ngipin sa ngipin. Itinuro yan sa atin ng ama mo. Hindi mo ba nais bigyan ng katarungan ang pagkamatay niya? Nilayo sila! Dayaw! Dayaw, tulungan mo kami! Bitawan niyo ako! Hindi ko ibig sabihin ang kapalaran ng aking umbo. Higit na matatag ang iyong duman kaysa sa iyong kapatid, kaya't natitiyak kong hindi ka tatakasan ng bait. Ang ipinag-aalala ko ay kapag tinanggap mo ang utos ng iyong ina. Magiging maligaya ka ba? Kapag hindi ko siya sinunod, eh mas lalong hindi ako magiging maligaya. Pagkat nangangahulugan noon na ang pagsuway ko sa kanya ay kaparusahan kay Dalang. Pag-isipan mo ng mabuti ang iyong pasya. Bitawan mo kami! Nasasaktan ako! Bitawan niyo kayo! Wala kaming ginagawang masama! Apila! Pakawalan mo kami. Ang pinakamalaking nagawa niyo ay nang bumalik pa kayo sa aming dalawa. Nang patapos na kayong bigyan ng pagkakataong umalis. Sapagkat nais namin makapagkasundo sa inyo. Yun lamang ang dahilan. Yan ang hindi mangyayari, sapagkat ito na ang iyong katapusan. Dalhin sila!
Sana'y nasa matino ka pa rin pag-iisip gaya ng dati. Bakit kailangan kita sa mga sandaling ito? Hindi ko lubos akalain na isang patipong pa lang naghihintay sa akin sa tahanan na ito. Nagagamitin lamang din ako ni Dian Lamitan tulad ng ginawa na sa iyo. Bakit ba tayo isinumpang magkaroon ng isang iloy na ang tingin sa ating hindi mga anak, kundi mga gamit na maaaring ipagbili at pakinabangan? Ngayon na may pinagtutulakan niya ako kay Raha Ngaway upang makuha ang loob na ito. Ngunit ito ang pinapangako ko sa aking sarili. Titiyakin ko nang magiging pasya ko sa hangaring ni Dian Lamitan ay hindi magdudulot sa akin ng pagdurusa o ng pagdurusa sa aking iloy dalang. Pagkat ang tanging tao na kailangan magdusa ay walang iba kung hindi si Dian Lamitan. Banal na uli. At mga diwata. Mabigat man sa kalooban ko eh. Pipilitin ko unawain ang inyong pasya na kunin ng aking ama. Ang tanging kahilingan ko lamang ay gabayan ninyo ang aming banwa. Pagkat ako'y hindi pa isang bagani na malawak na ang kaalaman at karanasan sa pamumuno. Dayaw, anak. Ama, bakit ka tumatangis? Ama, buhay ka! Ama! Ama! Nag-uumapaw ang aking kagalakan. Ang buong akala ko'y pumanaw ka na. Buhay ako, Daya, buhay! Utang ko ang aking buhay sa paglunas na ginampanan ni Apila. Siya'y kinasangkapan ni Umli upang ako'y tuluyang gumaling. Ngunit ama, hindi si Apila ang lumunas sa inyo. Kung hindi ang ating baylan ang lumunas sa akin, sino? Si Amaya. Si Amaya? Si Amaya. Ama, kailangan ko lang habulin si Amaya. Pagdamutan po ninyo ang aming handog sa inyong harap. Mula po ito sa aming kabakas na aming inani sa uma. Hindi niyo na dapat ako binigyan. Pagkat batid ko na higit ninyong kailangan ng mga pagkain, kaya't labis kong ikatutuwa kung iuuwi ninyo ang mga ito at pagsaluhan ng inyong mga kaanak. Hindi, Ara. Sa inyo talaga ito. Labis namin ikatutuwa kung tatanggapin ninyo ang aming mga handog. Salamat kung gayon. Ang away? Raha. Malipayong adlaw, Lingayan. Nariyan ba ang iyong anak na si Bagani? Sandali lamang at tatawagin ko. Malipayong adlaw, mahal ka po naman. Bagani, ibig ko sanang ikay makausap ukol sa nangyari kahapon. Sana'y hindi sumama ang iyong loob nang hindi ko ipagkaloob sa iyo ang mga kapanalig ni Amaya. Naibsan ko na mula sa aking isipan ang bagay na yun, Kapanawan. Nais ko sanang mabatid mo ang dahilan kung bakit ko nagawa yon. Bilang mga dating kapanalig ni Amaya, ay baka sila'y magbalak ng masama laban sa akin.
Kaya mainam na sila'y maging hayahay sa aking balay nang sila'y aking mabantayan. Pati na rin ang iloy ni Amaya. Bihag niyo rin ang Eloy ni Amaya. Wala sa aking kaalaman na narito siya sa Antipon. Kung gayon ay hindi mo rin batid ang katotohanan. Ikaw ay nilinlang ng iyong mangatang na siyang Tersayang. Pagkat ang kanyang totoong pangalan ay Binayaan. At hindi si Dalang ang kanyang iloy, kundi iloy ni Amaya. Bitiwan niyo sila! Bitiwan niyo sila! Dayaw! Bitiwan niyo! Napagaling niya ang aking ama. Dayaw, nahihibang ka na ba? Hinawakan ko ang walang buhay na katawan ni Posaka kanina. Buhay si Posaka. Buhay ang aking ama. Maaaring napagaling nila ang ating pinuno. Ngunit, sila'y mga dayo pa rin. At wala silang karapatan manatili sa ating banwa. Kaya marapat lamang na sila'y itaboy. Napatunayan lamang nila na sila'y hindi mga kalaban, kundi mga kapanalig. Kaya nararapat lamang na bigyan natin sila ng malugod na pagtanggap sa ating banwa. Pakawalan ninyo ang mga dayo. Hihingi sana ako ng tulong sa inyo tungkol sa aking iloy. At sinong Eloy ang tinutukoy mo yung Tersayang? Si Dalang? O si Dian Lamitan? Paano ako makakatiyak na hindi mo nililin lang sa ngayon? Huwag kang umasa na tutulungan kita. Ano na kita makita? Hindi na nakakausapin kahit kailan. Kalagdan kayo ni Uli sa paglitas nyo kay Pinunong Posaka. Kaya kumalat na ang balita ng pabihirang ginawa ni Amaya. Batid na nila ngayon na may pabihira kayong kakayahan. Narito na pala ang mga bayaning pinag-uusapan ng buong banwa. Hindi ko nais makipagbaliksahan sa'yo. Bakit hindi na lang tayo magkaisa at magtulungan? Sasayangin niyo lamang ang panahon ko. Nais kong bigyan mo ako ng kalayaan na makalabas sa silid na ito. At bakit kita pagbibigyan? Wala ka sa iyong katinoan. May nalalaman ako hinggil sa aking kapatid. Isisiwalat ko lamang sa inyo kapag pinagbigyan niyo ang aking kahilingan. Nais kong takasan si Dian Lamitan. Akala ko'y natanggap mo na siya. Oo nga, Binayaan. Bakit mo ako naistakasan? Maaari na nating simulan ng iyong pagsasanay, Amaya. Tuturuan kita kung paano makipaglaban ng mga lumad. Labis na ang pagpapahalagang binibigay ni Dayaw sa baylang Dayo. Kaya kailangan nating itama ang maling pasya ni Posaka. Ibig kong paslangin mo na si Amaya.